Pag sinabi mo na may Kristo ka, mabuti ang layunin mo. Sana nga meron kang Kristo sa buhay mo ngayon. Pero teka lang, ano ba ang nakapaloob sa usaping? Meron kang Kristo sa buhay mo? Alam mo ba ang mga kaakibat na obligasyon pag sinabi mong meron kang Kristo? Ang ibig sabihin niyan ay meron kang gampanin. Ano ang ibig kong sabihin? Yan ay follower of Christ. So, alin-alin sa mga nakay Kristo ang sinusunod mo? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang sinasabi mo dahil ang mga magulang mo ay Kristiyano or yon na ang kinamulatan mo, etc. Pag sinabi mo na isa kang Kristiyano, meron kang obligasyon. Sundin ang mga sinasabi ni Kristo mismo. Ganon yon. Well, bago tayo magpatuloy, silipin muna natin ang ilan sa mga talata sa Bible na nasa lumang tipan patungkol sa kautusan. Basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 7, talatang 2. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka, at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Ito naman ang nakasulat sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ituloy natin sa New Testament. Yamang meron kang Kristo, alamin natin ang kautusan sa panahon ni Kristo. Sa aklat ni Juan 14:15, ito nakasaad, John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito naman ang nakasulat sa verse 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Ito naman ang nakasulat sa verse 21. Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Yan ang gampanin ng isang umaangkin na siya ay isang Kristiyano. Hindi sa iniisip lang natin Kristiyano ka, pero wala lang, bahala na, mga kuyakoy beliefs lang, easy come, easy go. Hindi ganun ang isang Kristiyano. Dapat sundin mo ang mga kautusan niya, hindi yung batas mosaiko, kundi batas Kristiyano. Ito ay kilala sa tawag na the 1,050 Christian Commands, hindi the law and the prophets. Sa maraming dahilan kung bakit hindi batas mosaiko ang dapat nating isabuhay, kundi batas Kristiyano. Yung ang tatalakayin natin sa susunod kung ipahintulot niya.